Hey, good morning! Reporting live from Baguio City, Philippines. Mr. Juror po, good morning. Mga kapwa ko soberanong mga mamamayang Pilipino. Puwersa 99.9% sa pwera. Ladies and gentlemen of the jury sa Luzon, Visayas, Mindanao, good morning and Happy New Year. Sa episode po na ito ating pag-uusapan ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga Dikanyan sa Dika Home Subdivision, Mikawayan, Bulacan. Sapagkat yung pong ating mga empleyado ng gobyerno, in fact ang buong gobyerno ay sindikato. Hindi nirespeto ang Bill of Rights, ang saligang batas, ang mga kaukulang batas, sa lalo na in particular ito pong RA 9904, Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association. At ang kaakibat po niyang mga kaukulang batas patungkol sa proteksyon ng mga homeowners at ng asosasyon o homeowners, Siyempre asosasyon pa rin, ay stand corrected, Inaayos lang po natin ng mga bagay-bagay, ay yung Presidential Decree 957 ni Marcos na tinawag niya na Subdivision and Condominium Buyers Protective Decree. Nandun din po yung batas pambansa 2002 Bokya, na kung saan nakalitan niya doon yung pong minimum standard ng construction ng mga economic at social housing, At iba pang mga kaukulang batas, reglamento, pati po yung IRR, yung IRR, Implementing Rules and Regulation, na siyempre dapat ay merong batayan sa umiiral na batas o sa pinaghugutan batas. So binaboy po ng DHSUD ang Implementing Rules and Regulations ng RA 9904. Doon po sa original na IRR na gawa pa ng HLURB, malinaw po na alinsun sa batas yung IRR na yun. Pero pagdating po sa revised IRR noong 2021 ng DHSUD, meron po silang mga bastardo na probiso. Ibig sabihin, bastardong probiso, wala pong pinaghugutan sa RA 9904. At yun nga po, isa na doon, yung pong pagrehistro o ng interim HOA o interim HOA board, kuno. Wala naman sa batas yan, diba? At bukod pa po doon, sinaklaw po nila yung pong Section 30, minali pa nga, Section 27 daw, ng Presidential Decree 957, kung saan binigyan ng otorisasyon ang mga developers at project owners, na selfie. Sandali lamang po at kami po ay magsi-selfie daw po muna. Sandali po muna, magsi-selfie kami rito sa kumbaga picture ski na tanawin po rito sa Baguio City. Okay. So ito po. Doon ako sa dulo. Sa dulo. Yan So ito po yung picture ski. Dito na ako. Coming up, coming soon. Next attraction. Anurin po ninyo para maging kayo man ay saksi sa aming mga natutumayan dito kagandahan na Baguio City, may tulay. Pero hindi po ito tulay na po tawagin ay hindi nakatingin si Cabral. Dito na ako. Okay. Cabral tulay Cabral sa Baguio. Hindi po ito. Doon pala meron pa tulay ang patawid doon. Itong catwalk. Ayan, the colorful houses dito po sa Baguio City. Okay, so
back to regular programming. Ano po? So, yung po binanggit ko kanina na isang proviso, Section 30 sa Presidential Decree 957, nakasaad doon na inuutorisa ng batas ang mga subdivision developer, owner, ano po, na mag-organisa ng Homeowners Association. Pero merong pasubali, may preposition among buyers and purchasers. Maging yun, nilabag nga sa batas yung ilagay sa provision ng IRR yun, di po ba? Bakit kamo? Wala naman sa RA 9904 yun. Pero para paikutan nila yung batas, sinama nila. Revise sa IRR yun ng 9904. Isiningit nila. May photo bomber naman pala. Ay proviso Ang dami. sa Presidential Decree 957. That is not germane to the law. Ibig sabihin, illegal. Yan, ganyan. Bastardo. Pero ganun pa man, illegal na ngayong IRR. Nilabag pa nila yung sarili na IRR. Bakit kamo? Kasi ang pwede lang dapat i-organisa ng developer at owner, yun pong yung pong I-upload natin. na homeowners association, yung pong mga buyers at mga purchasers. Itong ginawa ng developer, ang 8990 Hoodlums ay Holdings Incorporated. Ang ginawa po nilang mga incorporators / director, 7, mga empleyado nila. Ano po? At parsipikado pa yung articles of incorporation, na notaryadong dokumento, sapagkat nilagay na doon address ng mga parsipikado din na residente, mga huwad na residente, ay yung Block 6, lots 1 to 7 sa Dica Home Subdivision. Ay in-inspection namin po yun, ocular inspection. Ala pong, ni anino po nila, hindi nakita ng, tinanong namin yung sahig yung dingding, at yung kesa, nakita nyo ba itong mga ito? Itong mga pangalan na ito dito sa bahay na to. Sabi, wala eh. Sumagot yung sahig, ang dingding at kisame. Hindi po, ni anino nila, hindi namin nasilayan yan dito eh. Ayun, so, malinaw po na, kumbaga butsa, hindi lang butsa, double deed, triple deed pa nga yata eh. O quadruple deed ang ginawa nila doon po sa pagparsipika po sa official, legal na dokumento. And that is contrary to the law. Ano po? So, ngayon, nakalagay po sa IRR, siyempre may batas din tungkol dyan eh. Di ba? Falsification of, ang falsifikado na dokumento ay null and void ab initio from the very start. So, nakalagay po sa IRR ng SLURB, maging doon sa revised RIR ng DCSUD 2021 at sa 2024, revised RRR na naman ng DCSUD sa RE 9904, Section 37, grounds for cancellation or revocation of registration of homeowners association. Pagka fraudulently registered, abay, motu proprio, kusang palo na dapat ideklara ng DCSUD regional office, hindi deklara, i-revoke, kakansilahin ang rehistro ng Homeowners Association. At yan po ay inihain na namin sa DHSUD Region 3 noon pa pong taong 2021. Anong sagot ng regional director noon? Nakalimutan kong pangalan noon. Sino ba yun? Si Brazil ang apelyido, abogado pa naman yung nayupak na yun. Saan na tayo? Bakit ayaw na mag-ano nito? Diretso lang. Pindutin mo yung recenter. Ito. Diretso lang tayo rito. Sa gawing kanan, no? Ngayon, etong si Brazil, sabi niya, nakarehistro yung Dica Homeowners Association, Mikawayan, Bulacan, dito sa aming opisina noong August 24, 2021, sabi niya.
Kaya ayon doon sa IRR, meron na silang 6 na buwan. Within 6 months, dapat ay sagawa sila, makapagkasa sila ng regular election ng board. No po. So, ang termino nila sa makatuwid hanggang February 24, 2022. Abay, ano na ngayon? December, November 2026 na nang idiniklara ng DSUD Region 3 na functus officio ang Huad Deca Board. No? Tinuldukan na ang kanilang termino. Ang tagal! Ilang taon na nakalipas. Ano po? So yun, paglabag sa batas. Pero, maging yun, kinu-question namin. Kasi dapat, i-revoke nila o kansilahin ng rehistro. Batay sa aming petisyon na inihain na. Sapagkat noong 2021 po, kami po ay nagkusa na magtatag ng Homeowners Association dahil batid namin, huwad po yung huwa sa amin eh. Hindi po ba? At lahat na ng katakot-takot na pirwisyo ang dulot sa amin. So, kami po ay sagawa ng General Assembly at kahit na anong harang ang ginawa po nila sa amin, natuloy yung halalan. Abay, manto po kami sa barangay, sa pulis, dahil nakukutsaba po nila yung mga pulis eh. Di ba? At pinatigil yung aming unang halalan. So, nireschedule din namin at natuloy at may nanalo ng mga opisyalis. Ano po? So, nagain po kami ng petisyon noon sa Region 3 noong 2021, petition for recognition ng aming pong lehitimo na Homeowners Association, plus kanselasyon po ng Huad Deca Hoa na nakarehistro. Ano po? So, ang tugon po sa amin ni Regional Director Brazil, no ha, ay antayin nyo na lang sa February 24 on or before February 24, 2022. Dahil obligado na sila. Ayan o, Strawberry Farm. Na sagawa ng halalan. Yan. And so, ala po nangyari. Hindi po sila nagsagawa ng halalan hanggang sa dumating na nga po yung order ng DSUD Region 3 kung saan bago na po ang director, si Richard L. Manila, ano po, na diniklara nga functus officios at nagpatawag ng General Assembly para magbuo ng volunteer interim board na naman, pambirang patis, puro na lang interim board kami. Dito tayo. Ano ba ito? Strawberry Farm. So, entrance dito po sa Strawberry Farm dito sa Baguio City. Ano po? So, yung pagiging yun po ay aming inaangalan sapagkat halos lahat naman ng mga Decanians ang sentido komon ay magtatag ng lehitimo at bagong Homeowners Association. Ano po? Para wag kami ma-stop. Ano po? Doon sa mga kasi parang kung susundin namin yung DSUD order, para lang namin niraratify at idinideklarang legal ang Huad Deca Hoa. So baka may stop na kami. O posible nang gamitin yon na argumento, legal na argumento para hindi na po kami makapaghabol sa lahat ng pinsala na ginawa nila sa amin. Ano po sandamukal po, sandamakmak ang pinsala na good morning po. Same to you, sir. Anong meron dito? 50 pesos? Bayaran na ba ito ngayon? Yes, sir. Finance officer, bayaran 50 pesos. nag-lipstick pa. Ang ano to, pag isang taon na kwanto? Pag isang taon? Oras. Pag isang oras lang? Hindi. Ano? 12 hours. 12 hours! Pambirang pati. So, 50 pesos for 12 hours dito sa Strawberry Farm ng Baguio City. Hindi Ayan po po. Baguio City, sir, dito. Binggit na pala. La Trinidad na pala. Trinidad po, sir. La Trinidad, binggit na pala. I sit down corrected. Itago mo. At may raffle yan. Salamat po. Salamat po. Happy New Year. Same to you. Advance Merry Christmas 2020. Saan tayo? Kaliwa, kanan, diretso. Diretso lang, ano? Park muna. Magpa-park tayo? Siyempre. Paano ka Bira. Asa na ba yung farm? Ay, doon. Okay, so magpaparada tayo rito. Sabay parking.
Andali lamang po ha. Titigyawatin ka. Patalastas muna ano po. At itutuloy natin yan pagka tayo po ay nakahanap na ng parkingan dito. Ito. Parkingan where na you. Ito yata pwede. Turn left, then make a U-turn. Ay, hindi daan. Ah, pwede ba dito? Daan yan. Oh. O, di hanap ka. Dahil maghanap tayo. Turn left and make a U-turn. Oh my goodness. Alright. So, sandali lamang po ha. Ang Make a dami-daming. U-turn, then turn right. Oh, make a U-turn then turn right. Ay, pwede Pambira. na dyan mag-park. Dito, hanap tayo ng Turn bakante right, dito. then turn right. Ang daming namimitas ng strawberry fields forever. Dito Siyempre na, kaya nasa Baguio ka eh. Magkano naman ang bayad dito ba, George, pagka namitas May ka? papangalang gagawin. Oo nga. Ganon? May chance. Ano yan? Per piraso? Per piraso o per kilo? Siguro Okay. kilo So, yan. malalaman natin yan mamaya pagka nakapamitas. Si Jalia, na Turn siya. right, then turn right. Dali, turuan mo Turn kami right ng and paano turn pag, right. tamang pagpitas ng strawberry ha. Hmm. Hindi nga ako marunong eh. Hindi pa nga ako nakapunta dito. Sa'yo pa man din ako umaasa. Turn right, then you will arrive at your destination. Nandito na kami sa destinasyon eh. Nakapunta dito. Ang wala na lang yung paradahan. Dito siguro pwede na tayo. Baka dyan pwede. Nadadaanan ba? Kanina nga. Naman. Oo eh. Di ba? paano? Yan! Lalabas sa Oh. kabila. Syempre. Ibita. Okay na. Dito na ko kayo hintayin ha. Huwag kayong matagal. Ang mga isang dosina sako lang ang kuha ninyo. Ang pitasin nyo. Hindi naman Kung hindi pa pala tayo nakapagpagasolina. Well anyway, sige. Enjoy picking strawberries guys. Alright. And so, talagang binigyan po namin ng diin doon po sa nag-conduct ng orientation na taga DHS UD. Alam nyo, isang po na ako doon. Yung pong ipinadala nila, hindi alam kung ano ang batas. Samantalang yung kanila pong order, alinsunod sa mga batas na umiiral yun Pero pag tinanong mo sila patungkol sa batas, ang sasabihin lang nila ay hindi po kami kasi abogado So hindi namin alam. Ay pambihirang patis Magpapadala kayo na magko-conduct ng orientation sa inyong ginawang pagpatawag ng General Assembly para pag-usapan yung halalan. Hindi nyo alam kung ano yung batas. Wala sa hulog Hindi po ba? And so, ito na ngayon ang nangyari. Yung pong pinatawag ng General Assembly, alam nyo kung sino ang naglabas ng kalatas? Yung pong idineklara na functus officio, yung huwad di kahuwa board. Actually, wala namang pirma nga doon yung board At walang pirma kung sino yung pambira yung project management office po ng developer ng Deca Home Subdivision Mikawayan, Bulacan ang siyang umaakto na HUA board. Illegal na nga yung HUA board, illegal pa yung umaakto. Kaya ni pirma, nahihiyas lang pirmahan. So ang sinilagay na doon, lahat ng mga lahat ng mga members in good standing lang ang pwedeng sumama sa General Assembly. Karamihan po sa Dicanyans, hindi nagbabayad ng monthly dues na 500 Bakit kamo hindi kami nagbabayad? Unang-una, yung pong 500 na monthly dues, sabi nila para sa paghahakot ng basura. Abay, pambirang patis. May Republic Act 9003 mandating local government units na hakutin yung basura. Kami naman dito sa subdivision ng Deca Homes, nagbabayad na ng amilyar Di ba? Kahit di pa kami nagbabayad ng amilyar, wala namang nakalagay doon sa batas na pag hindi nagbabayad ng amilyar, huwag mo hakutin ng basura. Ang katuwiran ng Senro sa Mikawayan, Bulacan, at maging na opisina ng mayor, hindi pa daw po kasi na-turn over ng developer ang Deca Home Subdivision Mikawayan sa local government unit. Abay, wala naman nakalagay sa RA 9003 na kapag ang isang developed na subdivision
yan man ay first class, no, economic o socialized, na hindi pa turned over sa local government unit, wag mo hakutan ng basura. Wala pong ganung factor sa RA 9003. Ano po? Pero ginagamit po nila, nakatukuwiran po yun para maobliga kami na magbayad ng 500 pesos monthly dues per month sa paghakot ng basura. Samantala yung ibang subdivision, mga 200, 300 ang binabayad, kasama na lahat po doon. No po? Yung kanila pong kuryente at maintenance sa kanila pong mga facilities, ano po, open spaces. Dito sa DECA-Homes, ang nagmi-maintain, nag-aari-arian rito, yung PMO pa rin, hindi po yung mga homeowners mismo. Pero siyempre yung PMO, ginagamit nila illegally ang pangalan ng DECA-Home Homeowners Association. Ano po, na-rehistrado na peke, kahit peke, ano po. So, eto na ngayon. Nung nagpatawag na po itong mga interim na board, 5 po sila na napili, nagpatawag na sila ng General Assembly. Abay doon po sa General Assembly, ano po sinasabi nila? Ang gagamitin daw na rules and regulations at bylaws ay yung pong rules and regulation ng bylaws ng HUAD DECA-HUA. Abay, sandali muna. Unang-una, interim board naman po yun So wala po silang karapatan na maglimbag ng bylaws. Lalo tigay, ito na silang karapatan na summarily, arbitrarily approvean yung bylaws. Yan po ay karapatan ng mga homeowners, ng mayurya ng homeowners na balangkasin mo na amendahan bago approvean ng simple majority, ano po. At yung regularly elected board members naman po ay may ganung kapangyarihan, ano po. Lalo't higit naman na walang karapatan itong pangalawang huwad na naman na interim board, yung 5, na i-adapt in toto yung pong illegal na bylaws ng illegal na huwad na homeowners association, at aprobahan nila sila lang arbitrarily na naman, no po. Pero siyempre ang tigas ng pagmumuka hindi alam yung mga sinasabi na eto ngayon sa ipinatawag po nilang eleksyon para sa election committee, sila din po namili ng mga nominado. Walang demokrasya umiiral. So meron po sila na handpick na 4. Siyempre alam namin po yun, mga anay po sa aming hanay yun hanay ng mga homeowners. Ganon din itong 5 interim board member, mga anay din po ito sa aming hanay. So ano po nangyari? Abay, kamukat-mukat mo. Ang pinatawag nila mula alas 7 hanggang alas 3 ang butuhan. Dumating ako doon mag-alas 2 na. Alas 2 ng hapon, ano po, noong 28 po ng Disyembre. So ang dinatnan ko po doon, puro mga silyang bakante. Tinanong ko, saan na ba yung mga botante? Tapos tinanong ko, saan na nakapaskil ng listahan ng mga botante? Sabi niya, hindi po nakapaskil Andito lang, naka-folder, nakatago. At sekreto. Hindi po din bulat natin ng kahit na sinong miyembro. Tatanungin ka lang, anong black at lot number mo, hanapin na doon pag meron at kwalipikado ka, ikaw ang nakapangalan na registered voter, papayagan ka na bumoto. Pag wala sa iyong pangalan, kahit may otorisasyon ka, hindi ka napapayagan na bumoto. Well anyway, so sabi ko, ilan ba lahat ang mga botante? Sabi niya 3,000 plus. So ano yung plus kako? 3,500 plus? Sabi niya, mga ganun po. So 3,500 plus. So ilan na po yung bumoto so far? 96. So 96 po, pagka hinanap po yung average po noon, lumalabas ay 2.74 or 0.274. Wala pa pong 1%. Ano po? Ang suggested na bylaws, no po, recommended na bylaws, at least 30% po ang quorum. Diba?
Ay ito wala pang 1%. Pambiya, hindi wala kayong quorum. Oh, sabi niya hindi po eh. Sabi ganun. Nung nakausap ko yung nagtatao doon, no po. Mga 4 silang babae, no pa. Sabi hindi po ganun. Kung ilan lang po yung pumunta at ilan yung bumoto, ang mayorya po doon ang aming basihan ng panalo. Ganun ba? Oh. So, ano po, hindi nyo ginagamit din yung bylaws ng huwad-huwa. Sabi niya hindi po. O pambirang pati. So, ang sisti kasi nung nagpatawag sila ng General Assembly para pag-usapan yung ELECOM election, no po. Ang suggestion po namin, suggestion ko in particular, ay bumalangkas ng interim rules and regulations on the election, no, ng ELECOM man o regular directors na. Ayaw nila. Kasi inadapt nga daw nila yung pong bylaws ng DKO at yung rules and regulation din po nila. Deed of restriction na hindi po ratified ng Homeowners Association. At illegal din po dahil ang gumawa ay mga interim lang na illegal pa. Pambira, ano ha? So ito na ngayon. Nagkaletse-letse na pong buhay nila dahil mga bobo at tanga, ito po mga interim board. At siyempre wala naman po silang balak na talagang sumunod sa batas. Gusto po nila ay paikutan lahat ng batas para ang mangyari, ang ma-elect po na HOA ay kontrolado pa rin ng developer. Kumbaga kanilang mga puppet, HOA directors lang magpapatakbo para patuloy na gagawing gatasang baka kami ng mga lehitimong homeowners dyan sa Decaoms Mikawayan Subdivision. So malinaw po, ang panawagan namin dito sa bagong direktor ng DSUD Region 3, Attorney Richard L. Manila, CA, CE, Civil Engineer, malamang ito, sundin nyo ng batas. Respetuhin nyo aming karapatan, alinsunod sa RA 9904, kung saan hindi po kayo, kahit ng Pangulo ng Bansa, ay walang karapatan na kami ay diktahan, kung gusto namin o hindi, na magtatag ng Homeowners Association. At lalong alaho kayong karapatan na kayo mismo ang masusunod na kung dapat ba kami o hindi na magtatag ng Homeowners Association. Ito po ay eksklusibo na karapatan po naming mga homeowners. Respetuhin niyo po ang batas para wag po tayo nagkakagulo dito sa ating bayang Magiliw. Kaya tayo nagkakagulo di ba? Hindi kayo marunong sumunod sa batas. Ginagawa niyo sindikato ang gobyerno. Ikinakalakal niyo ang mga probiso ng batas. At ang aking panawagan sa aking pong mga kapwa Decanians, ipaglaban natin ang ating mga karapatan. Pasalamat po tayo. Medyo nabigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng isang pangulo ng bansa na anti-corruption. At sa kanyang unang suna, malinaw po ang kanyang marching order. Walang puwang sa pamahalaan ang mga kurakot at inutil na empleyado ng gobyerno. And so, lahat po ngayon ay gusto niyang panagutin sa pangungurakot. Kaya samantalahin po natin ang pagkakataon. Atin po i-schedule ang General Assembly para balangkasin ang interim rules and regulations sa election ng election committee at regular board and officers and board of directors ng ating lehitimong Homeowners Association. Ikasa po natin sa January. At kung sakasakaling pagdating ng Enero po until siguro second week of January ay hindi pa nagbaba ng order ang DHSUD Region 3 sa pamumuno ni Attorney Manila na pagkakansila, revocation ng rehistro na huwad ng DECA-HOA, abay sampahan na po natin ng mandamus petition sa korte with daños perjuicios
ito pong bago po na direktor ng DHSUD Region 3. Kung ayaw niya ipatupad ang batas, no po, in particular yung pong Section 37 ng IRR ng RA 9904, kung saan nakalagay doon motu proprio, idideklara ng regional director ang kanselasyon at revocation ng fraudulently registered homeowners association, abay, atin pong himukin ng judge na manduhan siya na ipatupad ang batas, sundin ang kanyang sinumpaang tungkulin, to defend and protect the Constitution, execute its laws, and do justice to every man. Panindigan po natin ito, para magkaroon na po ng kaayusan ito pong ating komunidad. Ano bang balak natin dito sa ating Deka Homes community? May kawayan. Gawin pong ehemplo ng good governance, ng demokratikong pamamahala. Ano po? Unang-una, yung pong balota sa halalan natin, ilagay po natin, aprobahan po natin sa interim rules and regulations and interim bylaws, ano po, na lahat po ay pwedeng kumandidato. Maging yung pong hindi nagdeklara ng kandidatura ay may espasyo po na write-in candidate, ano po, at pwede isulat doon ng pangalan, at pagka nakakuha siya ng karampatang boto at napatunayan na siya ay lehitimo, ano po, kwalipikado na maging miyembro ng homeowners association, kung hindi man sa kanya nakapangalan yung unit, siya ay maautorisasyon galing sa unit registered owner, kwalipikado po siya. Basta dyan siya nakatira, ano po, panalo siya. Ano po, demokrasya ang umiral po. At imbes na grievance committee, grievance committee pa rin yun, pero gawin po nating trial by jury system, ano po, kung saan ang mga grand jurors na binubuo ng mga membro randomly selected, ano po, ang siyang magdidetermina kung merong probable cause para sampahan ng kaukulang reklamo ang sino mang opisyal. Pambirang patis naman,